Hello guys, so welcome to Cesar Tutorial Videos. So, ito yung ginawa natin kahapon or yung nating videos about interruption or voltage interruption. Pag nagkaroon ng interrupt, hindi agad papasok yung load. So, pinaliwanag ko na yon. So, once na nagkaroon ng power, at nagkaroon na ng power, so papasok yung ating contactor. So, maingay yung ating contactor kasi madumi na yan. Okay, so ngayon naman is yung sinabi ni Sir Adan. Okay, so shout out kay Sir Adan. O kung meron po kayong budget, pwede nyo dito i-insert yung ating isang ipapasok today. Okay, so ito is for interruption lang po. So hindi po siya nakaka-detect. Dun sa shout out ni Sir Adan is nakakapag-detect ba siya ng over or under and under voltage. So meron pong devices na dinadagdag po natin dito. So ano po yung devices na yon? So ito po yon. Okay? So meron po tayong devices dito na under and over protection. So iba-iba po to. Okay? Kung meron po kayong budget at gusto nyo pong gumawa ng ganito, pwede nyo po i-insert ng over and under protection. Nga lang po medyo may kamahalan po ang neto. So pricey po yung presyo nito. Okay, so hindi ko po suggest na bumili kayo ng mumurahin kasi po ito po ay nabababad or lagi po naka-supply ang kuryente nito. So pwede pong in later kung local brand lang po yan o mumurahin, pwede po magkaroon kayo ng failure or masira din po siya agad. So meron pong dalawang klase nito. Okay, isang pang single phase, okay, and pang 3 phase po. So mapapansin naman natin, pag 3 phase, tatlong linya po yung dinidetect niya. Pag single phase, although dalawa naman po talagang dinidetect niya. Then ang numbers niya dyan, okay, so makikita natin dyan, ay nakakonect po siya sa okay, sa 8 and 5. Okay, so paano po ito idinadagdag sa control natin? So ito po yung control natin. Okay, so paano po natin siya idadagdag? Okay, ang gagawin po natin, ang ikakat natin dito, okay, yung ating buong control. Okay, so papatay na natin yung buong control. So dito natin siya ilalagay. Okay, so pag kumukuha po kayo, normally open po yung ikukuha natin. So normally open po siya, hindi po normally close ha, normally open po. So sa normally open nito, 1 and 3 po siya nakakonect. So 1 and 3. Okay, 1 and 3. Okay, then yung supply po kukunin nyo po dun, hindi nyo po kukunin dito kasi pag dito nyo kinuha, mag-on off yung controls nyo. Okay, so dito nyo kukunin yun. Tapos so voltage relay, okay, or BM minsan voltage BMR o kaya voltage ano na lang, BR na lang, voltage relay na lang kasi BMR voltage monitoring relay talaga siya. So voltage relay na lang ilagay natin para hindi masyadong mahaba. So mangyayari once na nagkaroon po ng supply, so ito ay anong numbers po yun, 8 and 5. So lagay na natin sa 8 and 5. Okay, then once na nag-supply na yung power natin, ayan, nagkaroon na ng supply, masusupplyan yung ating BMR. So pag okay na yan, ready na siya, magko-close po to. So pag nag-close yan, so ganun po ulit yung sequence, gagana yung timer. After a seconds, so magbibigay siya ng contact at yung ating contactor magko-close, then mag-o-open to. Kasabay yung timer, mamamatay, kaya mag-o-open din yung contact. Okay? So pag nag-open siya, sleep yung timer natin, hindi siya gumagana at yung contactor lang. Once na nagkaroon po ng detection si voltage under or over voltage protection, magkakaroon to ng open. So lahat ng circuit nyo, mamamatay, mag-o-open ulit to, tapos magko-close ulit siya. Babalik siya sa dati. So paano siya ginagawa? Wiringan natin siya ngayon. Okay, so isa lang yung kamay natin. So nakuha tayo ng base. Yan, tanggalin natin to. Then kuha tayo ng Philip. So sa 2 na lang tayo kumuha para sa line 2. So lagay na natin sa 8 kasi yun yung malapit. Okay, so ang hirap mag-wiring pag isa lang ang kamay.
So ipapost ko muna, wawiringan natin. So ayan. So yung line nito, so naglagay tayo dito sa 8. So ito yung BMR, lagay natin sa 8 ng line 2 niya. Okay? Then next is yung line 1 naman natin is ilalagay natin sa 5. So mapapansin mo, ito yung line 1 natin. Ayan, natanggal na. So ito is ipapasok natin dapat dun sa 8. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ginawa natin jumper para doon sa primary line niya. So itong tinanggal natin na to, ito po yun, yung nandito po yan. Okay, so kakabitan natin ng primary ng line 1 dito sa supply mo. So hindi mo pa rin tatanggalin yung galing doon sa supply mo. Ito yung pansusupply mo ngayon. So ilalagay mo siya ngayon dito sa 5. Okay, tapos yung 5 na yan may kasabay yan. Okay, yung 5 natin, sasabayan natin yan ng 1 or 3. Okay, yung 1 or 3 yung sasabayan natin diyan, guys. Okay, so dahil malapit tayo sa malapit tayo sa 3, so sa 3 natin siya ilalagay. Okay lang magkabaliktad yun kasi normally open, normally close lang naman po siya. So yan. Okay, so hirap talaga kapag isa lang ang kamay at dahil nagbibideo tayo. Pero papakita natin. Okay, shoutout kay Sir Adan. Pwede po kayo mag-insert nito, but suggest ko is magandang quality yung bibili nyo. Tulad ng maganda na to yung Anlin. Okay, medyo may kamahalan nga lang. So kayo na bahala mag-search sa presyo, hindi ko na sasabihin yung price. So pinasok na natin siya sa 3. Okay, so siyempre lalabas natin yan, although dito sa 1 siyempre. Okay, so binaliktad natin siya, baka malito po kayo. Okay, baliktad rin natin. Pinasok natin yung line 1 sa 3 at lumabas siya sa 1. Okay, pumasok natin sa 3 at lalabas natin siya sa 1. So lalabas natin siya sa 1, guys. So paglabas niya sa 1, kuha tayo. So baliktad ako. Ito pala yung 1, ito yung 8 sa kabila. Dito natin ilalagay sa line 2 yung 8. So naduling ako sa numbers. Okay, so ito ilalagay natin sa 1. Yan. Ito yung 1, guys. Then ilalagay natin to ngayon doon sa tinanggal natin jumper. Kasi mapapansin mo, ito yung primary natin. So ito yung primary line. Okay, yung pinag-isabihin, yung pinagdugtungan natin kanina, kinat natin yon, di ba meron sa edge jumper, meron naka-jump dito. So kinat natin yon para magkaroon ng open. So ngayon, papalitan natin yon nito. Okay, so kabit natin yun. At huwag ka sana lumuwag. Yan, okay na. So ang nangyari, at ito yung line natin. So naglagay tayo ng supply from 8. So dito is number 8, number 8 siya. Okay, then yung line 1 natin, so ito yung line 1 natin, ayan, galing sa breaker mismo. Pumasok po siya dito sa 5. Okay, so yung 5 po natin is yung contact natin, 5. Then yung 5 natin is line natin yan, ito line. Tas yung pumasok natin contact ay 3 kasi malapit siya sa 3 at lumabas siya 1 papunta dun sa control. So ibig sabihin nagputol tayo. So ang gagamitin natin ay yung pan single phase. Ito is local lang po to. At hindi ko nire-recommend na bumili kayo ng local, pero kung may budget naman kayo, pwede nyo subukan. Okay, kasi po nabababad po yung mga voltage protection natin. Then subukan natin, testing natin ngayon kung gagana siya. So supply natin. Okay, so yun, nag normal. Papansin mo yung timer, nag count. Okay, kaya lang maluwag. Okay, ulit natin. So on natin. So nag count. But napapansin mo is namatay yung ating voltage controller o yung BMR, yung voltage monitoring natin. So namatay siya, namatay din yung timer. Okay, so taas natin yung voltage natin. Okay, so nag normal na siya. So nag count na yung timer natin. Tapos papasok ating contactor. Okay, so maingay yung contactor. So nakita mo yung timer natin, nag-sleep na siya, hindi na siya nag-on. Gawa ng nakabukas ng ating load. Okay,
So pag nagkaroon ng problema o na-detect neto na mayroong failure, bumaba. Okay, so nag-over, sumobra, halimbawa, binaba natin yung kuryente para matest natin kasi pang mataas na to, pwede 10% yung ilagay nyo kapag nag-over voltage siya. Kasi nyo namatay. Okay, so pag bumalik yung normal voltage niya, so balik natin sa normal voltage. Okay, yan. So gumana yung timer. After seconds, papasok ulit yung load niya. Okay. So pag nagkaroon ng interruption, tapos bumalik yung kuryente, so ganun din. Okay. So mapapansin nyo, nakababad lagi ito. Kaya I suggest kung gagawa kayo or bibili kayo ng ganito, as yung may may pangalan na or quality yung bibili nyo kasi nabababad po siya talaga. So ito ay pang-practice lang sa mga gustong mag-practice dito sa ating workshop. So ulitin natin. So pag baba natin. Ayun, namatay. So ito naman po yung diagram nun. Okay, so maraming salamat and shoutout kay Sir Adan.